So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating last 3 video. So ito po sila. Yan. So makikita nyo po, napakalaki ng naging outcome po niyan. So mataas yung views for a few days lang po. So thank you po sa mga nakapanood po niyan mga coins. So yun. Itong channel naman po natin is about coin review and update pricing po sa ating mga coin group. So yun, in this video atin pong tatalakayin itong mga DAI. So bakit ko pa gustong talakayin ito? Kasi ito yung part na lagi ako nag-struggle every time namin yan. So ito po, may nagpapasa po sa akin na mga barya. So medyo nalilito daw po sila sa DAIs kung anong DAI to o bakit iba-iba daw po yung pinaka likod po niya. So yun, itatakal po natin yan ng mas malinaw dito sa ating content. So yun, coin review po, nire-review po natin yung mga DAI po niya, mga errors or mga possible na new variant po dito sa ating content. Yan. So yun, kung magpapasa po tayo ng coins, so wag po natin gagahin yung mga ganito. So yan, makikita niyo po marami akong naka-pending po na messages. So yun, so hindi po nila sinunod yung instruction. So yun, sabi ko nga po sa inyo, paki-screenshot po yung comment and saka po tayo magpasa ng coin. So para mas madali ko kayong makilala. So mapapansin po ninyo sa mga nakaraang content po natin is personal Facebook account ko po yung binigay ko. So syempre para fair naman po tayo. So kilala nyo ako personally, so makikilala ko rin po kayo. Di po ba? Mas okay po yun. So sa huling part po ng ating video, atin pong i-reveal kung or paano natin ipapasa o isasubmit po yung ating barya. So yun, wag na natin masyadong patagalin. Pabae. So samahan nyo po ako mga coins. So tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, in this video ating talakayin po yung mga DAI o tinatawag na DAI ng mga barya. So yun, kasi dito po ako laging nag-struggle sa part na to, yung pag-i-explain po sa mga nagpapasa po sa atin ng mga DAI ng coin. Yan. So marami nagsasabi sa atin, Kuya, sir, boss, nalilito ako dito sa DAI na to. So, syempre, itong YouTube channel natin is more on learning. So, yun, pagbibigay ng tamang info. So, sa mga baguhan, so, ito, suit sa inyo itong content na to. Or itong part na to. So, yun. Iaano natin yan, itatakal natin yan ng mas maganda-ganda ng konti. Yan. So, sa mga medyo nagiging interesado, so mas magiging interesado tayo dito mga coins. So ito po ang ating yan, reverse. So ang tawag po sa likod ng barya mga coins is reverse po. Yan, malinaw po yun reverse. Yan. So kung medyo malilito po kayo mga coins, balik-balikan lang po natin yung video. So ito po. Ito po yung tinatawag nilang outer rim. So ito po yan. Yan. So, ito naman po yung kanyang inner rim. Yan. So, ito po yung kanyang cogwheel. So, itong parang gear na to is cogwheel po ang tawag dyan. So, sa mga kabuuan ng barya, yung mga sulat-sulat niya, itong bangko central is ang tawag po dyan. O ang tawag ng iba dyan is script. Yan. So, malinaw po yan ha. So, sa unang part po, makikita niyo po dito kay DAI 1 is focus po natin mabuti. So, ito po si DAI 1, mga coins ha. So, makikita nyo po dyan, yung year niya po, 1993, Bangko Sentral. So, normal. Ito po yung normal coin, mga coins. So, wala siyang added value. So, lagi nyo unang titignan, pag DAI 1, is makapal to. Yan. So, yung pinaka-script po niya, is medyo embossed o makapal din po.
So, ito po. Kasi mas maganda may comparison eh. So, ito po yung ating die 2. Yan. So, napansin nyo una kay die 1 is maninipis po, makapal po yung script niya. So, kay die 2 iba. So, unang-una, outer rim. Ito po. Inner rim, cogwheel, and script. So, makikita nyo kaagad unang-una. Sa unang pinakita natin, yung script po niya is mas manipis itong si die 2. Makikita nyo po kaagad. And yung inner rim niya po is itong parang circle po. O circle talaga siya. Na nasa loob po ng coin is mas thinner. Yan. So, ito po yung die 2. Yan. Ihahambing na natin para mas madali nyo po maunawaan. So, yan. Makikita nyo po kaagad. Ito po si die 2. Yung nasa kaliwa. And yung nasa kanan si die 1 yung nasa kaliwa, and si die 2 yung nasa kanan na part. Yan. So, makikita nyo kagad, unang-una si script. Yan. Mas manipis si die 2 compare kay die 1. Diba? Then, second part is yung 1993. So, makikita nyo po, mas thinner talaga si die 2 compare kay die 1. Yan. So, yan malinaw na po tayo sa part na yan. Die 1 and die 2. Ito pong pag-example ko na to mga coins is, ito po kasi ay common coin. So, ito po yung madalas na ipinapasa po sa atin, which is, hindi po natin siya hinahanap. So, yan malinaw po yan. So, jump up na po tayo dito sa ating die 3. Yan. So, ito po yung die 3. Yan. So, unang-una nyo pong makikita dyan kay die 3 is yung outer rim niya po mas kumapal. Yung bangko central mga coins is mas naging malaki. And yung pinaka-cogwheel niya, ito yung pinaka-gear, yung teeth niya mga coins is mas tumaas. Yan. And yung 1993 niya is mas lumaki din. Or mas kumapal siya, mas naging malaki siya. Yan. So, medyo puwet pa kasi tayo pagod, galing akong work. So, yan. Makikita nyo po kagad. Kung i-compare po natin siya o i-ano po natin siya kay die 1. So, ito po yung magiging itsura po niya. So, ito po si die 1. Ito po si die 2. Ay, die 3. Yan. So, unang-unang part nyo po makikita, 1993, mga coins. Mas malaki po yung die 3 kaysa kay die 1. Then, makikita nyo po sa pinaka-cogwheel niya o ito po, yung pinaka-gear. Yan. So, para mas madali. Mas malaki na po yung kanyang cogwheel. Yan. So, yung pinaka-bangko central niya mga coins is mas malaki na rin. Yan o. Kikita niya. Mas embossed siya, mas malaki siya. So, mas malaki talaga di hamak po ito si die 3. Yan So, lalo nung mas makikita niyo yung difference niya dito kay die 1. Saan ba yung ating die 2? Sorry. Ito yung die 2 natin. Yan. So, ito po si die 2. So, sana sa part na to mga coins is hindi na kayo malito. So, balikan nyo lang po pag nalilito po kayo. So, yan. Ito po yung die 2. Nasa taas. Si die 3. Yung nasa ibaba. So, makikita nyo po agad yung difference po niya. So, yan. So, dumako naman po tayo dito kay bolder letter. O, reverse. Yung reverse po is likod. And, dito po, ayan, makikita nyo po kay bolder letters is, yan, mas mataba na yung kanyang mga letters. Kaya tinawag na bolder letter. Yan. So, yung pinaka outer rim niya is halos hindi na makita. So, yan yung binabansagan ng iba o tinatawag ng iba na thin rim.
Gawa ng yung kanyang Bangko Sentral is mas malaki na, mas embossed na. So, ito po yung die 3. Yan. So, mapapansin nyo kagad kay die 3 is embossed po yung pinaka-outer rim ni die 3. Pero, makikita nyo po sa cogwheel niya, mas malaki ng konti si Boulder Letter. And mas embossed siya. Makikita nyo, parang lubog yung die 3, which is ito. And, embossed naman po yung pinaka script niya ni Boulder Letter. Yan. Kita nyo po kagad yung difference. Yan. Yung outer rim niya. Makita nyo kagad. And yung thin rim. Yan. So, yun mga coins. Medyo malinaw-linaw na tayo sa part na yun, ha. Die 1. Ito. Yan. Die 2, yung mas thinner. And die 3, yung makikita nyo po yung pinaka outer rim niya po is embossed. So yun, medyo malinaw na tayo sa part na yun. So sana wag na tayong malito. So balikan nyo lang po yung video na to. Tignan nyo po mabuti. Then syempre mas maganda may konti kayong comparison. So kaya nga natin i-zoom yung coins para mas makita po ninyo yung details niya. So dun po tayo magre-relay lagi. Pag sinabing die sa likod po ng barya, doon nyo po makikita yung die nung die na hinahanap ng isang collector. So medyo nag-struggle ako dun sa aking 2010 na hinahanap. Then yung 2014 na aking hinahanap din. So yun. So puro common po yung pinapasa po sa atin ng ating mga kakoy. So pero okay lang yun. Naiintindihan ko po yung iba po is gustong makabenta. And ako naman po, yun lang po talaga yung aking hinahanap. Kasi po, nagbubuo po ako o bubuo po kasi ako ng series. Yan. So next part po na kailangan po nating malaman is yung kondisyon ng barya. So ano ba yung mga kondisyon na hinahanap ng mga kolektor? Yan. So dun sa part na yun, itatakal po natin yun. So ito po unang-una sa ano naman po, sa condition naman po. So ito po yung tinatawag nilang circulated coin. So i-zoom po natin ng konti. So ito po si circulated coin. Yan. So makikita nyo po, ito po ay semi-hard to find kung tawagin po ng ibang collector po natin. So nagbe-base po yan sa ating numista. Yan. So yung iba medyo nahihirapan na rin hanapin to. Gawa ng, yun, mailap na rin siya, 20.06 na piso. So, price nito, yan. So, may mga nagtatanong price, pag ganitong condition, pwedeng 10 to 15 pesos. Yung ganito. Yan. So, sa mga kakoins ko na magbebenta na naman sa atin, so, ito pong ginagawa natin video is for, ano po ito, alam sa inyo ng mga tamang variant po. So, kung meron man tayong video dito, so meron po tayong mga corresponding coin na binibili po talaga. So ito po yung tinatawag nila circulated coin. Yan. So makikita nyo marami siyang tama, at the same time makikita nyo circulated na po talaga siya. So ito naman po yung tinatawag nilang yan. So makikita nyo po dito is kunin natin tong ating luster coin. Yan. So ito po yung luster coin ko. So makikita nyo meron siyang konting mga frost. Yan. Frost type. So makikita nyo po. Yan. Makinang pa siya. Yung mga luster effect. So ang luster effect, saan nyo po ba siya makikita? So dito. Yan. Ito. May bago akong coin. Yan. Ito yung kinontent ko na rin ito mga coins. So, ito po yung luster effect. So, ito yung pagpapakita lang po ng... So, hindi po ako bibili nito kasi meron na po tayo. So, ito po yung luster effect na tinatawag. Yan, yung umiilaw-ilaw po na yan. Or, nakikita nyo parang nag-yellow. Yan. Yan po yung natural toning ng barya. So, pag nawala yan,
na medyo pangit ng tignan. Di po ba? Pag nilinis nyo kasi yung barya, nawawala po yun. Kasi mababaw lang po yung pinaka parang luster effect po niyan. So, yan. Kita. May maganda pa. At ito naman po yung frost. Yan. So, pakita natin yung frost. Yan. So, yan po ang frost. So, makikita nyo po. Kanina, pag iniikot po natin yung barya, makikita nyo po yung reflection natin. So, dito po kay frost is parang na-block po siya. So, kahit maganda yung barya, makikita nyo po. Kahit sa angulo, makikita nyo po yung kanyang luster effect. Pero, frost po yan mga coins. Iba po yung itsura ni luster sa frost. So, yan. Kita nyo po agad. Diba? So, ito naman po ang ating masasabi kong brilliant coin. So, ito. So, makikita nyo kagad kay brilliant coin. Ito medyo may tama na siyang konti. So, hindi naman din talaga totally mape-perfecto. Pero makikita nyo po. Yan o. Sobrang ganda niya po. Ay, ito pala yan. Sorry. Saan ba yun? So, ito siguro. Ay, ito. So, ito. Yan. Pinakamalapit. So, ito ang ating brilliant coin. So, yan. So, ito po ay galing backlash. So, yun. Binili natin sa ka-coins natin. So, makikita nyo po yung ating reflection. So, ito po ko, yun o. So, ito po ay galing backlash mga coins. So, ito, possible, nasa, yung ganito, pwede kayong bumili ng 150 to 200. So, pwede nyo siyang bili ng ganun. Kasi ito, hindi nyo naman to everyday talagang makikita. So, magkakaroon kayo nito once na merong ka-coins natin o merong ka-barya natin na nagbaklas ng kanyang blister pack and then binenta niya sa inyo. Siguro much better, mas maganda kung nakaganito pa yung barya. Para alam niya talaga na almost hindi talaga siya, galing talaga siya ng blister. So, kung makikita nyo naman po, wala po siyang senyalis na nabuksan po siya. So, sealed pa po ito mga coins. Nilagay ko lang po ito sa aking capsule. Nasa ganun ma-preserve ko rin. Tingnan nyo naman, napakaganda, napakapulido. So, yun, mga coins. Konting recap lang yan kasi meron tayong mga corresponding video na tumalakay po dito. So, sa akin lang po, kaya ako po ito tinatalakay para hindi po kayo mahirapan. So, yun. So, sa atin naman dito sa ating YouTube channel, mga coins, is nakikita nyo naman halos lahat ng mga chat nyo. Yan. Nire-reply naman po natin yan. Nakikita nyo naman po yung mga chat ko rin po or reply ko po dun sa ating mga kabarya. Yan. And then makikita nyo rin po sa ating mga YouTube channel katulad po nito. Yan. Sa ating last video o sa mga ibang video, kung mapapansin po ninyo, kung hindi ko man ma-replyan po yan, mag-heart react po ko and syempre thumbs up. Siyempre, nangahulugan po yun na nabasa ko po yung inyong comment. Yan. So, paano nga ba magpasa sa atin, mga coins? So, siyempre, definitely, hindi po dito sa ating YouTube. Dito nyo po ipapasa. So, dito po. Yan. Yan po ang aking FB account, mga coins. So, ipasa nyo po dyan. Gaya nga po ng aking sinabi kanina dun sa ating intro, is paki-screenshot po yung ating comment sa coin series na ating napuntahan. Kung may papasa po kayong barya, paki-screenshot po ang inyong comment. Nasa ganun po, makilala ko po kayo kasi most of the time, sabi ko nga po sa mga nakaraang kong content, is user ang lumalabas po sa inyong name. So, syempre, hindi ko po kayo kilala. So, hindi ko po alam kung sino po tayo. Di po ba? Mas maganda yung magkakalanlan po tayo. Nasa ganon, if ever po na magbenta tayo, magkabentahan po tayo, is syempre mas maganda kilala nyo ako at kilala ko rin po kayo. So yun, thank you sa mga nakapanood nito mga koy. So sana hindi na po maligaw yung mga bago natin. So syempre hindi naman po yan one strike makukuha nyo kagad. So yun, sabi ko nga po sa inyo, balikan nyo po yung content na to, tignan nyo po mabuti. So mas maganda
habang pinapanood po ninyo is meron kayong hawak na barya para meron kayong konting reference. Yan. So yun, ito po yung mga nag-comment sa ating last video. So yan po sila. So yun, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa ating YouTube channel. So thank you. Alam niyo po yan from the start, sa mga nakasuporta sa atin from day 1. Thank you sa inyo mga ka-coins. So sa mga hindi pa naka-subscribe, syempre subscribe na po sa ating channel, and marami po tayong mapupulot about variant po ng barya na kasalukuyan pong nagsisirculate pa po sa atin ngayon. So yan, thank you sa mga ka-coins natin dyan at sa mga solid ka-coins po natin. So yun, ingat po kayo mga coins, and kita-kits tayo sa susunod na vlogging natin. So yun, thank you mga coins. Alam niyo naman po yan, kung wala kayo, syempre wala po itong ating YouTube channel. So salamat po ng marami, and ingat po kayo palagi. God bless us all. Thank you.